So pag-usapan nga natin itong malupit na pangyayaring ito. So ang daming mga nagko-comments ng ganito. Paano daw kung si Mister ay walang trabaho, hindi nagsusumikap, tapos daw ay marami pang babae. Ang dami pa daw kabit, papalit-palit, pambihira naman, no? So malupit itong sitwasyon na to. Kakatapos ko lang gumawa ng mga contents, sunod-sunod. So nagutom ako. Mamaya, magagawa na uli. At marami pang mga nakapilang gagawin. Kain muna. Samahan nyo akong kumain habang ipinaliliwanag ko sa inyo yan. So bakit nga ba ganito ang nangyayari? Aba ang dami ng babae tapos wala pang trabaho. Bakit nagkakaganyan? Ano nangyayari sa Pilipinas? Red rice. Sino sa inyo kumakain ng red rice? Yan. Doon sa mga nagda-diet, red rice is the best. Tapos meron tayong tuna chunks ng Century Tuna, dilata, para mabilis. So wala tayong magagawa. Bilisan ang buhay ngayon, kaya yan, dilata muna tayo. May fried chicken. Luto ni Mrs. Malamig na. Kanina pang tanghali ito. Anyways. Okay. Anong ibig sabihin nun? Ba't nagkaganon? Ito. Tandaan nyo tong word na to. Manipulated. Isa pang word. Manipulation. Alin man dun. Tandaan nyo. Yun ang dahilan kung bakit nag-i-stay kayo sa asawa ninyong babaero na walang trabaho at walang pagsusumikap sa pamilya. Puro kawalang hiyaan at perwisyo ang ginagawa. Bakit kayo nakikisama pa rin? Sumisiping pa kayo sa gabi, pinaghahain nyo, pinakakain nyo, pinagluluto ninyo, tapos ganun ang ginagawa sa inyo. Because of the word manipulated or manipulation. Manipulated kayo. Okay? Yun yung dahilan. Ibig sabihin, kayo ay napaikot. Pinapaikot ng inyong asawa. Kaya hindi kayo makalis. At saka, ito yung pangalawang word. Unang word, manipulated. Pangalawang word, or words, trauma bonding. Yung trauma bonding, ito yung situation wherein ikaw ay pasasakitan, parurusahan, tapos mamahalin. Parurusahan, mamahalin, parurusahan, mamahalin. Gugulpihin, hahalikan, gugulpihin, hahalikan. Pakikitunguhan ng maayos, mumurahin. Pakikitunguhan ng maayos, mumurahin. Hihingi ng tawad, hindi na raw mambababae. Pagkalipas ng ilang linggo, ilang buwan, mambababae. Ganun, pabalik-balik. So, yun, nagke-create yun ng cycle of abuse. Ang tawag doon sa pangyayaring yun, kung bakit kayo hindi makalis, because of cycle of abuse at because of what we called, yun na nga, trauma bonding. Ibig sabihin, traumatized kayo. Kaya hindi kayo makaalis dun sa asawa niyong walang ya. So, sa madaling salita, itong mister ninyo ay magaling. Magaling magpaikot ng asawa. Kaya minumulat ko na ang inyong mga mata na ang inyong asawa ay kayo pinaiikot. Ang aking tanong sa inyo, hindi nyo ba hihiwalayan ng asawa ninyo? At lagi yung idadahilan na mabait naman pag minsan eh. Idadahilan nyo na ay kasi mawawala ng tatay yung aking mga anak. Alam nyo kung anong tawag doon pag tinanong nyo yung mga psychologist, yung mga ganong klase ng reasoning na iniisip nyo na ay baka gawa lang ng nang siya ay nai-stress sa pagtambay, nai-stress sa pagbababae, kaya siya nagkakaganon. Alam niyo ang tawag doon sa ganon? Cognitive dissonance.
Yan ang tawag ng mga psychologist dyan. Research nyo kung gusto nyo, pero wag na. Dahil ang ibig sabihin nun, yun yung pinaliwanan ko. Yung nag-iisip kayo ng dahilan na yung dahilan na yun, magiging dahilan para mag-stay kayo sa relationship. Yun ang nangyayari doon. Hindi kayo matatapos dyan. Lalo na pag ang anak ninyo ay, pinakinggan nyo. Ito. Ang inyong anak, wala sa sitwasyon nyo. Kaya wag nyong pakikinggan ng anak nyo. Prangkahan tayo dito prangka ako. Pag sinabi ng anak ninyo na, mahal namin si tatay, hindi po tayo dapat maghiwa-hiwalay. Yung anak ninyo, wala kasi sa sitwasyon nyo. Kaya niya nasasabi yun. Ang iniisip ng anak ninyo, yung sarili niya, yung may tatay siya, tapos buo yung pamilya, pero hindi naiisip ng inyong anak, yung inyong pighati sa buhay, yung sufferings na inyong nararanasan, hindi kayo napapagkatulog, wala kang nararamdamang pagmamahal. Ang tingin mo sa sarili mo, ang baba. No? Tingin mo sa sarili mo, wala kang kwentang asawa, wala kang kwentang tao. Aba, anong klaseng pamumuhay yan? Hindi dapat ganon. Hindi dapat mangyari yun sa inyo. Ginagawa nyo yun dahil sa mga anak ninyo. Paano naman ang sarili nyo? Ito tatandaan nyo. You cannot share what you don't have. Hindi ka magiging mabuting ina kung ikaw ay hindi nakakaramdam ng kabutihan at kaginhawahan sa sarili mo. You cannot share your happiness because you don't have happiness. Yun eh. You cannot share happiness and care sa iyong anak, sa iyong kapitbahay o sa iyong katrabaho o sa iyong kapamilya. You cannot share happiness because you don't have it. Wala ka nun eh. Ito example niyan. No? Makakapag-share ka ba ng pagkain kung wala ka namang pagkain? Diba? You cannot share the food because you don't have the food. Sakto lang ito sa'yo. Anyways, ito. Matanong nyo ano to. Ito ay nabili ko sa SNR. Actually, si Mrs. pala bumili nito. Binili namin. Siya kumuha yan. Mahilig kasi siya dyan eh. Ito. Vlasic or Vlasic. Kung ano man to. Bread and butter chips. Parang nilalagay ito sa burger. Ewan ko anong tawag talaga dito. Basta ito na yan. Ganito yung tsura niya. Maasim na matamis. Anyway, back to reality sa usapan natin. Yung asawa nyo, ay hindi magbabago kung palagi kayong nandyan. Anong klaseng pamilya ang ina ay nagdurusa? Anong klaseng pamilya yan? Kung ang inyong anak ay masaya, ang inyong asawa ay masaya, o maganda ang buhay, dapat yung ina, maganda rin ang buhay. Maganda rin ang pakiramdam sa sarili. Nakukuha niyo yung point ko. Ang happy family, hindi mo matatawag na happy family if the mother or the wife is unhappy. May kasabihan nga na, naniniwala ako doon. Happy wife, happy life. Hindi lang yun. Happy husband, happy life. Happy children, happy life. Happy family. Hindi po pwede yung si Mr. ay sarap na sarap sa pambababae, pag-iinom, pagsusugal. Tapos si Mrs. naglalabandera, nagkakatulong, nagbebenta ng kakanin, lumulusong sa imbornal, na umaasa na pag-ahon niya, ibibigyan siya ng 80,000. Diyos ko po, Rode. Sasabi ko sa inyo, ibilang nyo na yan. Hindi pwede yan.
Anyway, yun lang. Bye for now. See you in my next vlog.